Mayong buntag kanatong tanan mga kapaglaom ug happy Sabat natong tanan. Welcome sa ato ang Sabbath School promotion ug akong gikalipay ang pakiguban o paghihisgot kaninyo sa ato ang importante kayong topiko karon nga takna sa adlaw nga balaan. O ako dayong panimbaya sa di pa ako magsugod, akong panimbaya sa akong tibok family na diha karon sa Pagadian City, uban sa atong mga kaigsuunan sa Metro Pagadian Adventist Church. Happy Sabat yung tanan. O I hope nga ang Dios magapanalangin natong tanan karon sa ato nga pagsimba. Karon nga takna makaigsunan usa kadako nga pribileyo nga kita nahimo nga kabahin niining ato ang pagsimba karon sa ato ang Hope Worship. O gani ako pasalamat usab ang ato nga mga nagdumala dinhi sa ato ang Hope Channel sa paghatag og kagayunan nga kita makahimo sa pag participate niining atong Hope Worship karon nga takna. Ang ato ang pagtuon karon makaigsunan giuluhan ako ni og Sabbath School of Grace. Sa makadaghan nga panahon makaigsunan, we have observed a lot of things that transpire sa ato ang mga iglesia. Ug sa kadaghanan pod ato mamiss ang pagka-warm nga pagtratar sa ato ang mga kaigsunan. Labi na gyud sa ato nga mga kaigsunan nga bago pa midawat sa mga santos nga bautismo. So nini nga takna mga kaigsunan atong tun-an sa pipila ka mga takna ang mga punto nga angay natong hinamduman aro usab kita isip nga mga una sa pagpangalagad, no? Makabaton sa panghuna-una nga dili lamang kita nagakinabuhi nga para sa tong kagalingon apan labaw sa tanan sa ato, no? Sa ato nga mga kaigsuunan. So, ang atong text makita sa Matthew chapter 24 verse 12 and 13. Ingon diri, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. So it has been prophesied, mga kaigsuunan, nga sa mga takna nga umalabot, sa mga umalabot nga panahon, ang pagbati sa katawhan, muhimo mubugnaw, diha ngadto sa mga katawhan, kauban, labi na kauban sa iglesia. And that is very unfortunate, mga kaigsuunan. And that is because we have this iniquity, no, nga mi tungha di sa ato ang kalibutan. Matod pa ni Mrs. Ellen G. White sa Desire of Ages page 807 and 808 na ingon, in his treatment of Thomas, Jesus gave a lesson for his followers. Now, take note mga kaigsunan, when Jesus Christ niya pa dinhi sa yuta, dili pud siya exempted, no, sa mga tao nga na-expose siya. O nalipay ta makaigsunan because Jesus has given us an example. Mato pa diri, his example shows how we should treat those whose faith is weak. Si Ginoong Hesus sa diha nga siya nakig-uban sa iyang mga disipulo, sa iyang mga followers kaniadto makaigsunan. Iyang gipakita unsa di ay ang angay nga ipakita isip kita, no, nakig-uban sa ato mga isikatawo. Wala gipakita ni Ginoong Hesus ang pagkabugnaw sa iyang pagtagad. Now, kita sa ato ang Sabbath School classes mga kaigsunan. Unsa ka ang atong pagbati, unsa ka atong pagtratar nga gipakita ngadto sa mga katawhan nga naa sa ato ang klase, naa sa atong Sabbath School small group or care group mga kaigsunan. Ingon ba gud dinhi nagpadayon si Mrs. White? His example shows how we should treat those whose faith is weak and who make their doubts prominent. Jesus did not overwhelm Thomas with reproach, nor did he enter into controversy with him. Usahay man gud duna tay mga pahuna-una makaigsunan nga tungod sa ato ang kahibalo, tungod sa ato ang mga educational attainment, usahay malimot na ta. No, malimot ta nga at the foot of the cross makaigsunan, we are all equal. Nga sa tiil sa Dios makaigsunan walay dato, walay taas og kini ang taas og na katunan, but we are all equal.
We are all sinners saved by grace. Muna, di na to kalimtan ang mga kaigsunan. O tungod ni ana, sa atong pagtuon karon nga buntag, atong tunan sa makadyot ni higayon, ang sugilanon diha makita sa Genesis kapitulo 45. Ug kung sa man kini mga kaigsunan, mao kini ang sugilanon ni Joseph with his brothers. After the incident, no, he was in that point that Joseph, pwede na unta siya mubalos ba? Pwede na unta siya mo-revenge mga kaigsunan. And yet, ato makita din nga sugilanon, we can see grace in action. Makita nato din nga sugilanon mga kaigsunan nga mas mi pabor si Jose, si Joseph, nga pilion niya ang pagka maluluyon. Nga ipakita niya iyang grasya, ang iyang pasensya, o ang warm nga pagbati ngadto sa iyang maigsuon nga kaniadto, no? Kaniadto nagbaligya kaniya o kaniadto nagtamay kaniya mga kaigsunan. Now this morning, we will just talk about 3 important lessons about this narrative mga kaigsunan. The first lesson nga ato matun-an, kung atong basahon ang tibuok sugilanon mga kaigsunan, is that there is a lesson of declaration. Dunay leksyon nga atong makutlo kabahin sa pagdeklarar ni Joseph ngadto sa iyahang mga igsoon. If you look at verses 1 to 4, Joseph knew who his brothers were, but they did not know who he was. He has all the reason unta nga iyahang balsan, no? Imagine nga gibaligya ka sa imong kagalingon nga mga igsuon. That is very hurtful mga kaigsuon. Usa na kasakit kayo nga pagbati. No, ako wa pa mo kaagi pud og gibaligya ko mga kaigsuonan. But as I've looked at the story, as I've looked at the narrative, I felt like grabe gyud kayo ang purabag sobra pas below the belt ang iyang gihimo ngadtos kang Joseph. And yet, ingon diri sa commentary, in their eyes, Joseph is a mighty, mysterious leader who holds the power of life and death over them. Ano man, Joseph during those time was in the peak, no? Nana siya sa pinakataas sigud nga buragbahin sa iyang karir. He was even elected as the governor of Egypt. But unsay giingon sa verse 4 mga kaigsunan? Unsay giingon ni Joseph? Grabe ka, makita nimo ang leksyon sa grasya ba? Ingon dali, come near to me, I pray you. Grabe mga kaigsunan nga grasya. Grabe nga pagbati nga iyahang gipakita ngadto sa iyahang mga igsuon. Nga inay nga iyang ikasuko, inay nga siya mubalos mga kaigsunan sa iyahang mga igsuon. Mas gipakita pa niya ang grasya. Mas gipakita pa niya ang forgiveness ngadto sa iyang mga igsuon. Kumusta kahapon ang ato ang mga Sabbath School classes mga kaigsuonan? Kumusta usab ang atong Sabbath School program or atmosphere sa atong kada iglesia? Usab ata ka iglesia nga nag-promote og forgiveness whenever our loved ones, whenever our co-church members nakahimo og salaod ngani kanato. Usahay, it's easier said than done, no? Sayon nakaisulti, pastor, kini ang makapasaylo gyud mi. Pero usahay, lisod kayo paghimo mga kaigsunan. But with the grace of God, uban sa tabang sa Dios mga kaigsunan, we can attain forgiveness bisag unsa pa na kasakit. Imagine, ingon si Joseph, come near to me, paduol nga ni kanako. Kamong tanan. So after hearing those statement of Joseph, mga kaigsunan, without much ado, ang iyang maigsuon, miduol yun niya. Ang iyang maigsuon, mi dagan paduol niya, knowing that this is an action of grace. Inaot, iunahan na usab ang ato nga
atmosphere sa ato mga Sabbath school classes. Nga inay nga atong sige na lang tag-una-una unsay pagbati, but we should extend forgiveness, mga kaigsunan. Ikaduha, gikan sa katapusan, lesson of settlement. Human gidawat ni Jose ang iyang maigsuon sa walay duha-duha iyang gipasaylo sila. Makita nato diri sa verses 5 to 8 and verses 14 to 15, mga kaigsuon. We can see here that Joseph settled in his heart and he forgive his brothers. Ingon diri sa komentary, Joseph could have judged them for what they did to him. Instead, he forgave them and promised to bless them. Grabe, no? Kita kahato, kung kita'y ihimuan ato nga sa laod, mga kaigsunan, unsa kay atong ibalos pod. As he listened to their confession of their past sins, Joseph realized that they had finally come to the place where they were genuinely sorry for what they had done to their brother all those years ago. Makalilisang na kinaiya, mga kaigsunan. Makalilisang nga grace in action. Ang gipakita ni Joseph ngadto sa iyang mga igsuon. And not only forgiving his brothers, but iya pag yung gisaad sa verse 8, mga kaigsunan, nga he will bless them with all the riches from Egypt. Muna kung imong tiwason og basa, mga kaigsunan, ani nga time iya nagisaaran ang iyang mga igsuon nga balik mo didto sa Kanaan og isulti, isugilon ngadto sa atong amahan ang maayo nga balita. Katapusan, mga kaigsunan, the third lesson that we can learn from this narrative is found in verses 9 to 13. It says here, the lesson of accountability. Ingon diri sa komentary, after their long overdue reunion, Joseph issues a command to his brothers. Joseph could have sent them away with nothing, because nothing is exactly what they deserve. Kita lang gali usahay, makadungog tang istorya usahay sa itong mga kaigsuunan. Mutingkag din ato mga dunggan, no? Unya, mas pilion pa nato ang awayon sila, mas pilion pa nato ang paminawon sila. Bisan og dili usahay tinuod. Mao na nga, I hope, mga kaigsunan, we can learn from the character of Joseph. We can slowly attain this, mga kaigsunan, of course, uban sa tabang sa Ginoo. Ingon diri, instead, Joseph sent them away with good news for Jacob and with the promise of great blessings upon their return. Sa panahon nga mobalik sila, giingnan sila ni Joseph nga panalanginan ko kamo. Dala nga itong amahan. And you will dwell in Egypt. What a grace in action, mga kaigsunan. Jesus issued a similar command to all his children. Joseph told his brothers to go to tell someone, we have been forgiven by God. Gipasaylo ta sa Ginoo, and it is our accountability to be nga kita usab mo pasaylo sa atong mga isigkatawo. Pastor, lisod man kay pastor. Makapasaylo, makapasaylo sa pastor, pero lisod kayo kalimtan. That is very human. Human as we are, that is very normal. But uban sa tabang sa Ginoo, mga kaigsunan, uban sa tabang sa Ginoo, igsuon, ato gyud na nga maangkon. We are to tell everyone of the good news of forgiveness coming from God. O nasayod ko, nga kung ato ni himuon, mga kaigsunan, ang Dios malipay kayo sa paghatag nato sa mga panalangin nga atong dawaton. Sa pagtapos, Andre, I thank God for the lessons learned in the school of grace. I praise God for declaration, for settlement,
and accountability. Has the Lord spoken to you today? Naking istorya ba ang Dios kanimo karon? Gipasaylo kaniya. Ang ato lang yun. Atong sundon ang iyang sulti. And sa atong mga Sabbath school classes, it will be a Sabbath school of grace.